Okay, Sergio, nandito na naman po kami para sa newest episode, 208. So, nakaraan, natapos natin yung 4. Ang dami, no? Mga ilang episode din tayo sa 4. Baka 3, 4. Pero ano yun tinitlean natin ng legalism. Versus true Christianity. Oo, kasi nga yung kay Hagar. Tsaka yung kay Sarah. Yung parang illustration na yun yung ginamit ng slavery. Ishmaelism. Kasi nga, ang problema ng mga Galatians, sir, di ba? Parang bumabalik sila sa legalism, ano? Legalism. Which is, gano'n din naman tayo. Yes, totoo naman. Marami din naman mga churches ngayon na bumabalik sa gano'n. Aminin man ang hindi. Kaya maganda nag-a-assist din talaga. Yeah. Teka lang, nabulol na bumabalik ba tayo sa law? Di ba? O sa grace pa ba to? Minsan kasi, parang ang hirap kapag, di ba, by grace, minsan naman parang lisawan naman na yung mga miyembro, parang wala nang disiplina, no? Kaya minsan parang gusto mong i-impose na lang din, kunyari, leader kasi ba? Sige, bawal na lang tayong magsuot ng para wala nang problema. Gusto mong gano'n, mas madali, Mahirap. Napakahirap. Yeah. Pero actually, dito sa aaralin natin, ipapaliwanag niya yung dalawang extreme. Yung under sa law, tapos yung tao na merong false sense ng freedom na gagawin niya lahat kung ano yung gusto niyang gawin, walang bawal. Ba yan? So, kasi natatanggal na kasi mahaba na yung buko. Natatanggal na sa buko. Okay. Bugnutin. Okay. So, tuloy natin. So, kumbaga... paano, sir? Kumbaga, yung isang extreme na... Yung under ng law, tapos yung isang extreme naman na false sense ng freedom. Anong tawag doon? Mayroong tawag sa ganun antinomianism. Galing mo, sir. Okay. Nabila ni Kuya Joy. Antinomianism. So, ibig sabihin, by name lang yung pagiging Christian. Pero kumbaga, hindi siya under ng grace. Yan. So, parang super grace, parang ganun ba? Hyper grace, parang ganun. Parang hindi, okay lang yan, pataman tayong God. Di ba meron nga tayong, may kinukwento nga si Brian na sila, parang di na sila nagsisin. Yeah? Kasi nakikita na ni God sa kanila si Jesus. Si Jesus daw ba nagsin? So, hindi na daw tayo nagkakasala. Pero on some... parang totoo siya di ba? Parang legally. However, it is in direct conflict ng scripture, especially ng book ng 1 John. Di ba? Kapag sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Di ba? Nakakatakot yun pag gano'n. Yan. Totoo naman yun kasi kailangan ma-separate natin yung legally saka yung actual righteousness. Yes. Di ba? Parang legally, hindi ka naman tinitingnan righteous ng Diyos Ama dahil sa ginawa mo. Yes. Kung hindi dahil sa ginawa ni Jesus. Yes. Yun yung parang legally na doon na papasok yung sinave tayo, hinugasan tayo, nilinis tayo. Madadaan. Pero yung actual, iba yun. Sige. May baka maguluhan kayo Sige. Okay. Kasi paano ba talaga ang isang Kristiyanong mamuhay? Okay. Di ba? Parang yun yung katanungan Parang sa dami ng relihiyon na mundo. Di ba? Paano bang mamuhay talaga ang Kristiyano? Tulad nung attenda namin ng... Basta, may gathering kami ng mga classmates ko. High school ba? Okay. High school. And then, lahat kami dun sa room, iba-iba talaga kami ng belief. Iba-iba kami ng religion. May Baptist, mayroong iglesia na ayaw na niya mag-iglesia. Ano na siya? Anong tawag doon, B? Tiwalag ba? Lamig? Agnostic. Grabe naman. Okay. Nag-agnostic siya. Hindi kasi parang naano siya sa parang na-off siya base sa kwento niya. Dun sa religion na, which is yung INC before. Okay. Na tuwing election, di ba? Alam mo naman, pag nagkikita-kita yung classmates, tapos pag lumalalim na yung gabi, it's either pag-uusapan nyo politika o reliyon. Parang lasing lang. Parang laging dun babagsak Okay. Yung... yun, parang kwento niya na-off siya dahil tuwing election, biglang nagpaparinig yung ministro dun sa
Alam mo yun, sa politika. Regarding sa politika. Tapos, sa na-interview ko yung mga estudyante ko, may binababa sa kanilang listahan kung sino iboboto. Then, nung nakausap ko nga sila, sabi nila, yung ginagawa naman nila, hindi sila pinipilit. Pero kumbaga, yung kanilang pagsunod ay pagpapakita ng kanilang pagkakaisa. Which is, maganda naman talaga na meron tayong kaisahan sa mga tamang bagay. Subalit, may mga pagkakataon na ito ay maaaring maging katulad ng pagkakaisa sa Torre ni Babel na nagkakaroon ng maling kinahihinatnan. Nagkaisa nga, tira mo yung unity. Hindi, ang punto lang minsan kasi is mayroong hangganan kung saan mo gagamitin yung salitang pagkakaisa. Mayroong scope lang. Okay? So, sa pagsiset ng boundary kung saan nagiging isa o magkakaisa ang mga tao, ibig sabihin, nare-respeto mo yung hanggang saan lang siya pwedeng gamitin. Hindi mo siya ginagamit para sa maling bagay o sa bagay na maalanganin ka. Kasi may verse din sa Bible na, yun nga, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao o tao na inaasa ang kanilang kaligtasan sa leader o pangulo. Yun. So, babalansihin mo rin. Sir, maiba lang tayo ng konti. Anong take mo dun sa opinion mo sa nangyayari sa President and Vice President ng Philippines? Maiba lang ng konti. Para current events naman tayo, no? Para siyang circus. Na ang talo sa huli is tayo pa rin na taong bayan. Kasi sila na yung pinakamataas na mga leader sa bansa natin eh. Kung sila is hindi stable and hindi okay, paano nila mapamumunuan ng maayos tayong mga nasa ibaba? Though maraming factor behind, it's very important na yung behavior natin is becoming, hindi unbecoming. Yung presidente kasi is merong immunity sa sa mga tawag dito sa cases eh. So hindi mo talaga. Kasi Duterte noon hindi mo masasampahan ng kaso basta-basta. Oo. Pero yung vice president hindi immune. Yun. Noong una akala ko immune din. Hindi pala siya immune. So after noon nung nang threaten siya, nakasuhan siya. Yun naman talaga. Consequence. Kahit sabihin natin na hindi, may mga story ka kasing hindi alam eh. Kung ang gagamitin nating view is sa Christian, kahit ano pa yan, mali pa rin na nang te-threaten ka ng ibang tao na papatay, ganon. So, hindi siya tama. All the more, leader ka pa ng bansa. Nagbablot yung kaya ako nga. Hindi naman. Alala. Leader ng bansa. Ayan. So, yun yung take ko. So, mas mainam siguro sa imbis na batuhan ng mga ganon, mag-focus na lang tayo. Though, wala naman akong particular na hindi ko rin to binoto nung nakaraan, si Lenny. Hindi ko siya binoto nakaraan. Pero si Lenny, pati si Lenny, hindi mo binoto? Hindi ko binoto si Lenny. Ang binoto ko nun si Lacson. Tapos sa Vice naman kasi parang papatapos pa lang yung yung tawag dito, pandemic. Parang nakikita ko yung need ng isang medyo strong sa si Doc? Si Doc. Sa health. Yun nakita ko parang kulang sa atin eh. Totoo naman yun. Kasi kung nasa ibang bansa, ang ganda nung Di, saka sa atin, ang tagal. Di ba parang may nga ako eh, parang kanina lang nag-inquire ako eh. Sabi ko, paano po ba ang gagawin pag gusto magpa-opera sa ganito, ganyan. Ay, kang ganito. Pa-check upin muna yan, pero hanggat hindi naninilaw yan, hindi opera. Parang ba't kailangan umantong pa sa gano'n naman? Ano ba? Kaya nga pa-opera na para hindi lumala eh. Diba? Sa healthcare kasi, isa sa mga magagandang healthcare, UK at saka yung Canada. Yan. Natin try na gayahin ng Obamacare nung time ni Obama. Yan. May Obamacare nga. So, kumbaga, talagang pinulitik ng Obamacare. Ang punto ko lang naman is, nung time niya, kaya yun binoto ko. Yun lang. Yun yung nakikita ko need.
Kung hindi man spiritual. Nag-vote ka doon? Sa Canada? Hindi. Ay, sorry. Kala ko. Though pwede. Pero pwede, kasi may, di ba, may option na yung mga OFWs makaboto. Pero ang point ko lang is, yun yung reason. So, kumbaga, sasabihin ko tong statement na to, hindi dahil ang binoto ko si Lenny, hindi ko nga siya binoto. Pero kumbaga, kung magfo-focus lang tayo sa work natin, kumbaga, yung ginawa ni Lenny Robredo, na yes, dinisallowance siya, na o-ostracize siya. Yung time niya, no? Minamak pa siya. Pero kung mapapansin naman natin, napakagaling niya mag-mobilize ng pondo, mga volunteers. At saka yung pagtulong niya in times of calamity, long before, ginagawa na niya yun. Whether may camera o wala. So, dun pala makikita mo yung resourcefulness or ability ng isang tao. Yun lang, yun yung mga katangian lang na sana as becoming na leader ng bansa, hindi lang tapang. Kailangan meron ding sabihin natin na strategy, sabihin natin meron ding resourcefulness. Gilas, Oo. Tsaka may focus sa kung ano yung trabaho mo kahit na tinitira ka nung Matatapos naman yung matatapos naman yung issue at saka yung problem kung hindi mo papatulan Yun. Huwag mong pagpapapatol yung mga tirades sa'yo. Ganun. Ano yan? Yan. Ano yan? Okay. Ngayon, kasi kumbaga, nagpa-podcast kami. Kumbaga, yung tawag dito, ang stand natin sa ganyan is, syempre, kailangan sana is yung makakatulong sa pag-advance ng kingdom ni God yung mga leader. Pangalawa, kung wala talaga sa mga yan, mainam sana is yung moral uprightness. Yun. Sinasabi nila kadalasan lesser evil daw diba? Lesser evil. Diba? Pero kung pero kung hindi sana both evil, hindi paglalaban ng kadiliman at kasamaan. Mali ka sa ganun. Okay. Though I am not implying na kadiliman at kasamaan yung naglalaban ngayon. Okay? Kasi biblically speaking, pero okay. Pero okay. Though biblically speaking, mag-ingat tayo. Huwag tayo magsalita ng hindi maganda sa ating mga leader. So, kumbaga, kampo ng kadiliman. Laban sa at kasamaan. Ayan. So, namali. So, ang point lang dito, yes, may mga nakikita tayo, pero as a Christian, maging maingat tayo sa sa pagko-comment sa kasi leader natin yan Though hindi natin sila binoto, pero the moment na yung majority pinili sila, we have to respect. Kumbaga, tapos na tayo sa part ng pagboto. Yes, sige ba? Tapos na tayo sa part ng pagboto. Tayo naman is dun sa part ng pag-submit, pagsunod. Kasi tapos na yan. Pwede naman, may power naman tayong sumunod, and kung tinuturuan or inutusan nila tayo mag-sin, meron din naman tayong right to tumanggi. Tawag na, respectfully decline. Yun. Yun lang. Yun yung stand ko sa it's just a charade. Yun nangyayari ngayon. Drama, no? Baka play lang yan, hindi natin alam. Possible din. Basta ang talo palagi, kapag ganyan, taong bayan. Parang taxpayer lalo. Parang magulang na naghihiwalay. Di ba? Lagi ang talo yung anak. Okay, good. Okay. 5. Ay, na tayo, guys, second to the last chapter na tayo, ng Galatians. Hahatiin natin ta. Sige. 5 lang? Ay, 1 lang? Okay, 1. 5 verse 1. Malaya na tayo. Pinalaya tayo ni Christ, kaya maging matatag kayo at huwag niyong hayaang maging alipin ulit kayo. Okay. 1. So, tandaan natin na si Christ ang nagpalaya sa atin. Okay? Kasi, saan? Sa kasalanan. Actually, bakit ganito, sabi nila? Kung pinalaya na talaga ni Jesus yung tao sa kasalanan, bakit may nagkakasala? Okay. Kasi nandito pa rin tayo sa flesh at nandito pa rin tayo sa mundo. Hindi ikaw pinalaya yan. Okay. Kaya nga may proseso ng justification, sanctification, at glorification. Kasi, pinalaya lang tayo sa kaparusahan ng kasalanan. Okay? Pero kumbaga, nasa sa atin pa rin kung i-yield o iaangkla natin o
hahayaan natin may ang banal na responsibility Espiritu ka pa din. Yes. So, kumbaga, hindi pwedeng tanggalin yun eh. hindi tayo robot na pinrogram ng Diyos para hindi mag-isip, magsunod-sunuran lang. Ayaw din ng Diyos Sir, yung... parang ganito ba yan? Parang nung pinalaya yung Israel sa Egypt, yes. Nag-travel pa naman sila di ba? Yes. Tapos along the way, dami pang nalagas eh. Kumbaga, pinaalis tayo, ay tinanggal yung tanikala na nakagapos sa atin, yung nagpapabigat sa atin. Pero ang focus dito is hindi naman yung bandage ng sin, kundi yung bandage ng batas o pagkakagapos ng batas. So, pinalaya tayo under the law. Kaya nga nung nakaraang podcast natin, hindi na tayo under ng law. Yung law ay under na natin. Yun ay nilalakaran natin na standard. Okay, Pero kumbaga, kaya natin nilalakaran yun kasi yun yung standard ni God. Pero alam natin na hindi yung pagsunod natin sa batas ang nakapagpapaligtas sa atin kasi under na tayo ng grace ni Christ. Ayun. So ngayon sabi dito, inuudyok tayo ni God na maglakad doon sa freedom na yon. Yun din yung binibesage sa atin or pinapakiusap sa atin ni Paul na lakaran natin yung freedom na meron tayo. Sabi may mga ayaw maglakad. Kahit free sila. May mga tao na naglalakad pero hindi according sa freedom, kundi according sa pagkakagapos sa kanila ng batas. Hindi pa malinaw sa kanila hindi yung Christianity, no? no? Actually, malalaman natin mamaya kung malinaw ba o hindi malinaw. Sige. Kasi tama naman yung simula nila, remember? Oo nga pala. Okay. Ngayon sabi dito, Okay. So sabi dito is, alam naman na nila'y tama eh. Huwag niyong ilagay uli yung sarili niyo na magapos na naman kayo doon sa... Tingin mo, sir, ano? Tingin mo lang, ano yung nagiging dahilan? Bakit bumabalik? Tama naman pala. Yung puso ay nakorap. Ng maling katuroan? Pwedeng hindi lang maling katuroan, pwedeng maling mga company or tao. Or pwedeng... yun, mga ganun. Yan sabi dito, syempre, ang nagbigay sa atin ng kalayaan is si Jesus. Okay, bad company din talaga. Corrupts good character. Yun nga, kanina nag-uusap kami ni Che. Meron siyang kilala na gusto niyang ilayo dun sa tao na nakaka-influensya sa kanya. Ayun. Kasi nga, naaapektuhan siya. Hindi naman niya kagagawin yon. Sabihin nating pagbibisyo, pagsusugal, di naman yung gagawin kung siya lang mag-isa. Okay. Pero dahil dun sa kasama niyang impacta, di ba parang ganun yung term. Lahat ng tao is merong evil sa heart and they are able to do it given an opportunity. Na stimulate lang ganun. Unless mas strong yung pag-yield natin sa Holy Spirit, sa conviction natin sa Diyos. Kaya nga it's very important na yung spiritual access aspect ng buhay natin is nare-realize at inaano natin, kumbaga is... Hindi ko naman nabulag. Ine-exercise. Pag ganun, no? Sabagay, oo. No? Paano nga naman kung mayabang ka, no? Tapos di ka humble? Yun nga yung sinasabi ko paano makikita? Yun nga yung sinasabi ko sa mga estudyante ko. For example, binasi mo yung decision mo because of your feelings and emotions at naapektuhan na yung buong buhay mo just because of your feelings and emotions. It does you a great disservice. Kasi ang isang tao may 8 aspeto ng buhay niya, nag-decide ka lang sa 1/8. 1/8 lang 1/8 part ng buhay mo. So, 8? Hindi kaya madadagdagan pa yan. Hindi, yun yung general na na aspects ng Ang kaya mo, kabulado mo? Physical, then intellectual, emotional, social, interactional, contextual, nutritional, at saka spiritual. Wow! Yun. Tandaan mo? Magbigay ka ng 3. Ito naman. Physical. Kaya kahit na hindi ka, sa tingin mo, hindi ka kagwapuhan o kagandahan, hindi yon ang magde-decide para sa'yo. Kung doon titignan yan, sir, ano? Though tinitignan yan. Though hindi ka, pwede ka nang bumawi sa intellectual. Saka hindi naman yung lisensya para hindi ka na mag-ayos, hindi ka maligo. Hindi ka maligo. So, sa intellectual naman, yun din. Merong magagaling na
fast learner, tapos favorite yung math. Iba't ibang klase ng katalinuhan ng tao. Kaya hindi siya one size fits all. Meron naman, magaling sa emotional. Kumbaga, may mga area na hindi siya masyado napapapektuhan. Yung emotional intelligence, no? Hindi siya reactive. Anong makiramdam. Hindi siya reactive, di lahat pinapatulan. Galing. Yung isa naman is social. Social. Is marunong makisama. Hindi pala social, sensual. Sensual. Ibig sabihin, nagbabase ka sa evidence ng 5 physical senses. Yung social pala, yung interactional. Kung paano ka mag-interact or makisalamuha sa ibang tao. Then yung pang-anim is yung contextual. Yung contextual is anong ugali mo depende sa sabihin natin kung mainit, malamig, ano yung mga preference mo. Naaayon. Or sa lugar, sa or yung environment. Depende sa konteksto. Kulay, mood, yon. Tapos, yung isa naman is nutritional. Ano yung mga kinakain mo? Ano yung ayaw mo kinakain? Kasi, ang mga pagkain ay mayroong mga chemicals na nakakapag-cause ng emotion din, sa emotion ng enhancement sa ating pakiramdam, mood. Yan. Kaya ikaw, kumain ka na ng mga pag black rice. Ikaw nagba-black rice ka ba? Pero minsan di ako nagba-black rice. No? Hindi, okay lang. May natitrain kasi yung palate natin na magusto. Dati ayoko ng mga salad eh. Pansin mo pag lagi kang kumakain kunwari lagi kang kumakain ng tokwa na may harina, hanggang sa darating yung time, kunwari yung mga toko, lalo na yung mumurahing ganon, yung sa labas, yung mas makapal pa yung harina kaysa doon sa tokwa, parang ayaw mo na. Parang anak ng tokwa na yun, ano? Oo. Pag ako bibili ng tokwa, ang maganda na ba kasi sa kantin namin, konting-konti lang yung breadings niya. More on malalaki tokwa. Tofu talaga. Hindi na tokwa yan, tofu na. Parang may may inihalo lang sila. Mas gusto ko yung ganon. Commercial. So, yung pang-8 yung spiritual. Ayun. So, dapat ganun tayo mag-decide. So, in short, One pa lang yan. So, in short, yung wag tayong ma-bandage ng batas. Bakit ba, sir, tinutukoy na batas dito? Yung pagiging legalistic ng mga Hudyo. So, sa Hudyo, may tinatawag na mitzvot. O yung 613 na batas. Akala nila 10 lang yung i-recite mo kay 613, hindi mo magawa i-obey pa kaya. So, kumbaga, pinalaya tayo doon sa pag-iisip, doon sa pakiramdam na kaya mong akuhin yung kaligtasan sa pamamagitan ng sarili mong kakayahan. Yun yung pinapalaya tayo sa ganong kaisipan. Sa ganong burden, sa ganong guilt. Pinapalaya tayo sa ganong yoke o putong sa leeg. Pag sinabi kasing yoke, ito yung ginagamit sa sa hayop. Kunwari is yung pamatong sa likod, kunwari yung 2 baka para sabay silang maglalakad pantay o lalakaran nila. Kapag yung isa maliit tapos yung isa is malaki, tapos nagre-resist pa yung isa, hindi siya magiging maayos. So, kumbaga, ang bigat nung batas tapos nakapatong sa atin, halos di na tayo makalakad. So, hindi tayo makakausad. Kamali ka pa. Though meron multa. Though meron tayong false sense ng assurance, ay, nagagawa ko yung batas. Pero kailan tatagal yun? Yun nga. Actually, babalik ka uli. Hindi ka makakawala doon. Babalik ka uli sa frustrations na hindi ko to kayang sundin. Pero wala kang assurance pala? Oo. Because hindi binigay yung batas para tayo is ma-save. Yung batas is tutor lang natin hanggang hindi pa dumarating physically and manifested si Jesus. Okay. Ngayon, ang sabi dito is pinalaya tayo ni Christ doon sa burden na yun at sa kaisipan na yun. Okay, so magbigay lang ako ng isang mabilis na example. Merong isang slave, tapos tinatanong niya kung malaya na ba siya o hindi. Kinausap niya yung mga kababayan niya, sabi, oo, pinalaya na tayo dahil pinirmahan at dineclare ni Abraham Lincoln na pinapalaya na yung mga alipin sa Amerika. Ngayon, kinausap niya yung master niya.
Sabi ng master niya, hindi pa kita pinalalaya at wala akong pinirmahan na agreement na ganun. So ngayon, yung iba sa atin, naloloko pa rin noong old master. Which is yung confidence natin na tayo is maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Hindi na nga tayo under ng law. Yung law ay daanan na natin nung dumating si Christ by grace. So, ngayon, bakit nagfo-fall pa rin tayo sa legalism minsan? Kasi nasanay tayo doon sa law, sa old master natin. I am not saying na yung law is evil. Sabi nga ni Paul, actually, dahil nga sa law, tsaka ko nalaman na yung pagiging inggitero is kasalanan. Parang ayaw niyang sabihin na malaya ka na, parang gano'n. Oo. So, ngayon, dahil pinalaya na nga tayo ni Jesus, ang sinasabi sa atin ni Paul dito, huwag ka nang bumalik doon sa ganong mindset. Huwag ka nang bumalik sa ganong pamumuhay. Naikwento ko lang, meron sige. Akong kilala. Kliyente. Siyempre, confidential yon, kaya walang pangalan. Hindi rin niya makalala. Yung nanay niya, ganito na lang. Merong isang OFW na nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas para sa pagpapagamot ng nanay niya. Nung pala, matagal nang patay yung nanay niya. Okay. Hindi sinabi ng mga kapatid dito sa Pinas para tuloy-tuloy ang padala. Parang napaka-evil na wicked naman nung ganung yung asiste. Na-agnes na yung nanay niya. Yung isa patay na, yung isa unti-unti nilang pinapatay. Parang ang pangit. Nagkabistuhan. Kaya naging Okay. Ngayon, yun lang. Wag daw nating balikan yung ganong slavery. Okay. 2. Makinig kayong mabuti. Ako mismong hanggang si Paul ang nagsasabi sa inyo na pag pumayag kayong magpatuli. Kaya nga law yung pinag-usapan. Binabaliwala nyo ang ginawa ni Christ para sa inyo. Ulitin ko. Pag pumayag kayong magpatuli, obligado din kayong sumunod sa lahat ng inuutos ng Jewish law. Kayong mga nagpupumilit na tanggapin ng Diyos dahil sa pagsunod sa law, hiniwalay nyo na ang mga sarili nyo kay Christ at napalayo na kayo sa sobrang kabaitan. 4 lang yan, Hanggang 4. Okay. Masama ba magpatuli? Hindi. Actually, hindi. Okay? Baka, ano bang essence ng pagpapatuli sa Pinas? Sa Pinas kasi parang peer pressure din eh. Saka culture, hygiene din. Support, di ba? Merong pressure, merong hygiene, merong culture. Saka parang parang pag lalaki ka tapos bata ka. Nasabi mutain daw. Saka talagang tawag dito, binata ka na, parang yun yung passage ng pagiging approval eh. Parang, yun yung passage ng manhood. Paano ka ba tinuli? Usapang tuli sa doktor? Doktor ba? Sa hospital, pero parang hindi doktor, parang mga nurse ata yun eh. Parang siya yung maramihan na tinutuli. Alam ko, pukpok na hindi. araw. Hindi doktor yun. Doktor kwak-kwak okay. Ngayon, ngayon ang point nito is, hindi mo masama magpatuli. Kaya nga lang, kaya pinagsasabihan ni Paul ito sa pagpapatuloy na to, is because itong mga Galatians, mga Gentile na mga Christians, kumbaga, para bang may mga ilan na nagtuturo sa kanila na para magkaroon ng authority over sa kanila itong mga tao na to. Parang ibinabalik sila na magiging righteous kayo kapag pumasok uli kayo sa law ni Moses, which is yung pagpapatuli. So, para bang na point niya na, kapag ganyan yung mindset nyo, so yung bago kayo maging Christian, daan muna kayo sa pagiging Jew. Parang ganun. So, kumbaga, ang point nito is, kapag pumayag kayo, parang tinanggap nyo na dapat law. Hindi, para masabi lang na sumunod kami, hindi pwedeng ganun. Kasi pag sumunod kayo sa isa, dapat sumunod na kayo lahat. Ayun. Ito pala yung mga tipo na wag mo naman palakihin. Oo. Pero hindi mo alam yung butterfly effect pala. Oo, yun yung point. Pag sumunod ka sa isa. Parang mo naman, late na bagay. At parang na. Kaya nga, diba, parang, kaya nga kung magbabaylo ka, lahatin mo. And kapag nilahat mo,
Alang kang benefit kay Jesus kasi pipili ka na isa eh. Law o si Christ. Pero alam mo, madaming ganun. Madaming ganung tao, yung selective. Parang feeling ko ito eh. Parang dahil swak sa ugali ko tong verse na to. Hindi pwedeng i-impose ko to. Hindi pwedeng gano'n. Pero iba hindi. Ang tao daw na sumusunod sa batas, nagkasala sa isa Yan, sa pagkain. Di ba may mga reliyong ganyan? Bawal pa rin ang baboy. Bawal pa rin ang Well, health. Health issues naman talaga. Kaya ako sabi kong gano'n. Pero minsan kailangan din ng katawan mo yun eh. Kaya ako sabi ko, health and preference issue. Yan, kung kumakain yung kapatid ko sa pananampalataya ng gano'n, sa aking issue yun because hindi ang pumapasok sa bibig. Siguro mag-ano ka lang, aalma ka lang kapag, oy, brother, BP mo. Yung pag alam mo na may sakit siya. Oo. Pero, yung para bang isipin mo na mas righteous ka or sabihin nating mas holy ka. Kumakain ka niyan, be holy sa Biblia. Actually, baligtad. Sinabi ko to eh. Hindi kumakain ng baboy o dugo ang mature. Ang mas mature is yung tao na hindi binibig deal o issue yung pagkain and even yung araw ng pagsamba. Di ba? May mga religion na big deal yung pagkain, big deal yung araw ng pagsamba, Sabat. Parang hindi dapat ganun eh. Yun ang tinatawag na legalism or self-righteousness. Ang ating righteousness ay maduming basahan lang kay God. At saka, ang utos kasi dyan, 6 days you shall work. Sabbath day, rest day. Ang naging focus natin yung, rest day tayo, Sabbath. Yung 6 days you shall work, hindi naman sinusunod. Yun nga diba? Yung point. Minsan, tambay pa. Selective nga lang. Ngayon, sabi dito, I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the whole law. So, kung gano'y isip mo na magsisimula ka uli sa batas, wag lang, all the way mo na. Kasi inisip mo na magiging righteous ka dahil nagpatuli ka. O, lahatin mo na yung batas. Hindi pwedeng partial lang. Sa pinto eh. At hindi rin pwede na kalahati law, kalahati si Christ. If you want only half of Christ, you will lose him all. Yun yung sabi dito. Ayan. So, hindi a one-half Christian is a one whole nonsense. So, kung naisip natin na may iba pa tayong righteousness bukod kay Christ, hindi na siya ang righteousness natin. Pero alam mo, kung di ako nagkakamali sa Catholic faith, is works, faith and works. Faith and works. Faith and works. Ngayon, may magtatanong, saan pumapasok yung works? Mamaya di-discuss dito. Binanggit din dito. Teka lang, ituloy ko lang. Go. Ituloy ko lang din. Yung circumcision is siya ang selyo ng batas. So, ibig sabihin, kung magpapatuli ka para lang ma-please itong mga tao na to, wag. Kasi bumabalik ka sa pagiging legalistic and by law. May mga Judaizers kasi. Yes. Kaya nga pinagsasabihan niya, di ba? Bakit pinipili nyo patuli? Kayo nga hindi nasusunod yung 630 na batas, tapos i-impose nyo sa iba. So, yun yung nakakalungkot doon. Again, ang righteousness natin ay hindi yung pagsunod sa law because hindi nga natin kaya. Yun yung extreme ng legalism. Now, may binabanggit naman kasi sa other side na you have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by law, you have fallen from grace. So, ang pagiging legalistic means falling from grace. Hindi ka by grace kasi legalistic eh. Falling. Yun. Kasi by law ka eh. Law. Yan. Yung kinukwento ka ni JV. Christian daw, pero parang napaka by the book. Kailangan tama. Sabi ko, pero kung Christian ka, hindi lang yung pagiging right. Also pagiging kind. Yeah. Ngayon, how about yung other opposite? Sige, by grace. Sige, bilingin na natin ang tilapia. Okay. May sumigaw, biniling na, tinilad na. Pusa. Hindi, paborito kasi nung bata yung inihain sa bisita. Binaligtad na. So, sabi, wala na siyang makakain. Ngayon, how about yung opposite naman by grace? The extreme grace. Extreme naman. Hindi na kami nagkakasala kasi by grace lang naman. Mali din yun. Okay? Our freedom is not freedom to sin, but freedom from sin. Ano pinagkaiba nun? Hindi tayo malayang magkasala, kundi pinalaya tayo sa kasalanan. So, ganun dapat yung maging natin, take or mindset. Na parehong opposite is mali. Kasi,
kung talagang pinalaya tayo sa kasalanan, hindi na kasalanan ang tinitibok ng puso natin. Kasi dapat nabago din yung ating puso. Saka hindi mo tinitake lightly yung sin. Oo, hindi mo tinitake lightly yung sin. Doon ka na nga iniahon ng Diyos, doon ka pa rin ba okay naman pala eh. Okay dito. Napatawad tayo. So, kunwari. Actually, nung mindset ko before, di ba, parang ganun. Parang, okay lang kasala. Magkukumpisal na lang ako kay Father. Sorry na lang kung babaya ka. Magkukumpisal na lang ako kay Father. Dadasal ganun. Tanggal na. Sabi sa Bible, when sin abounds, grace abounds even more. Pero ano yung verse na nakalagay din doon? So, what shall we say then? So, what shall we say? So, sabihin natin, mas magkasala ba tayo para mas mag-umapaw ang... Certainly na. Di ba? Certainly na. Kasi hindi ganun mag-isip ang isang taong pinalaya na sa kasalanan. Hindi ganun mag-isip ang isang taong pinalaya sa batas. Okay. Babalik sa born again, no? Yun naman talaga. At babalik sa katotohanan na hindi mo pwedeng sundin yung legalism kasi hindi mo kayang sundin yung lahat ng batas. Hindi mo magiging entry point ng salvation yun. Ibig sabihin, sir, parang ang hirap siya ipaliwanag ito sa hindi pa naboborn again. Oo. Parang di mo magigets to. Parang ganun, no? Pero mahirap ding ipaliwanag to sa tao na ang iniisip ay hindi na rin sila nagkakasala. Yung mga antinomian, yung mga by grace na hyper grace. Yun. So, pwede ka rin kasing mag-fall from grace kapag ang lifestyle mo is magkasala. Okay? Pero, falling also from grace din yung maging legalistic or by law. Okay? Yun. That's extreme. So, ibig sabihin, hindi pwedeng kalahati lang si Christ tas kalahati law. Hindi mo daw makukuha si Christ. 5. Hanggang 6. Kami naman, umaasa kami sa Diyos na tatanggapin niya kami dahil sa faith namin kay Christ sa tulong ng Holy Spirit. Kung united tayo kay Christ, di na mahalaga kung tuli tayo o hindi. Ang importante, yung faith natin na nakikita sa pagmamahal sa ibang tao. So therefore, yung righteousness natin wala sa pagsunod sa batas. Ang righteousness natin ay sa pamamagitan ni Christ. Pero, may pero muna, pero hindi rin naman tayo pwedeng maging pabaya na total, ang righteousness ko na si Christ, so kahit magkasala na ako, okay lang. Hindi Kung talagang ang righteousness mo is si Christ, magkakaroon ka ng pag-ibig sa puso. Ngayon, yung pag-ibig yan. Yung pag-ibig na binanggit ni Paul sa 1 Corinthians 13, yung pag-ibig na hindi tamad. Okay? Biruin mo, si Paul ang nagbanggit ng meaning ng love, pero siya yung isa sa mga pinaka masipag. So, ibig sabihin, nararapat lang. Kasi, na-realize niya yung nag-uumapaw na grace ni God. So, remember, grace is also divine empowerment. So, mas nasusunod niya yung kalooban ng Diyos. Yun yung power ng grace, which is yung law, walang ganun. Yung law, sinasabi lang niya na mali ka, okay? Pero hindi ka tutulungan na masunod yung tama. Pero yung grace, sinasabi ng Diyos, sinasabi ng grace na mali ka, pero merong way out at tutulungan kita. Yun. So ngayon, empowerment, divine empowerment. So ngayon, kapag ganito, hindi na sila by works na para ma-save. Yung by works sila ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Gumagawa ka dahil mahal mo ang Diyos. So yung faith nakikita daw yan sa pagmamahal sa ibang tao. Oo. Hindi mo daw pwedeng tawagin na ang faith ay faith kung tamad. Hindi mo pwede tawaging faith kung hindi tayo binigyan ng spirit of timidity. Yun. Kaya kunwari, Christian, pagiging timid. So, kunwari, Christian, hindi nagpe-pray, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nag-share, tapos sabihin Christian siya. Ano kaya yung spirit? That is questionable. Kasi, ang faith, though by faith alone, is not alone. Kasi, dahil sa faith, nagkaroon tayo ng fruit ng Holy Spirit. Na-receive natin yung fruit ng Holy Spirit, which is love. Ito yung una. Love.
So, ibig sabihin, yung paggawa natin is dahil sa pag-ibig. Kasama pa rin siya sa faith. At saka, hindi ina-earn nung love yung salvation. Oo, kasi may mga ganun, ano nga kayo, di makilabing, di ba? Oo. Hindi nga ma-explain ko ni loving. Oo nga. Hindi, minsan kasi subjective, ano? Oo. Parang sa kanila, ito yung loving, ito yung hayaan na lang natin kasi may verse nga sa Bible na bago mo tanggalin yung puwing sa kapwa mo, tanggalin mo muna yung malaking troso sa harap mo. Ayan. Saka diba yung sa Corinthians, problema din nila yon, parang nagtotolerate na pala sila ng sin, pero feeling nila gracious sila. Oo. Di ba may ganun, no? So, kumbaga, may hangganan. Hindi pwede may tamang balanse, no? Pero ito kasi, di ba, parang first century Christians to, no? Talagang nag-aano pa lang. So, kaya nire-remind sila. So, kumbaga, kung talagang may desire ka na maging righteous, ang titignan mo ay si Christ. So, siya yung righteousness mo. Hindi ka na nagwo-work para i-earn mo yung salvation. Kundi nagwo-work ka to what? To be, sabihin natin na, to be an example or testimony na talagang anak tayo ng Diyos or Kristiyano tayo. Hindi na para ma-save. Parang ano yan? Lifestyle mo yun eh. Bilang Kristiyano, normally mo, hininga mo yun eh. Paghinga mo yun eh. Oo. Kasi nga, parang di mo na mapaging iyon yung essence ng pag naging born again ka. Nagdidesisyon ka pa bang huminga? Di ba parang... Kaya ko dati, pagpapatawad, hindi mo ako naiintindihan eh. Pero bilang Kristiyano, kailangan magpatawad. Sige. Pagpalagay natin sa time na yan, sige, baka... Yeah, ganun din sasabi ko. Baka sa time lang, na yan. Baka, syempre, yung pero sabi ko, pero eventually, you have to forgive. Eventually, kailangan mo palayain yung sarili mo. Oo, hindi ko naman... Pag gano'n na sinasabi ko, hindi ko naman din kasi alam, kunyari kung ako yung nasa sitwasyon mo, ang nga mas malala gawin ko sa'yo. Diba? Pero kung ano gusto mo sabihin ko, huwag ka magpatawad. Di ako kanina. Kaya ako pag may narinig akong ganun, sabi ko lang, yes, naintindihan kita. Pero hindi ko sinasabing tama. Ayun. So, kumbaga, hindi yung circumcision or uncircumcision ang pinaka-issue dito. Ang tanong is, totoo bang nananampalataya tayo kay Christ? If our answer is yes, it is proven sa pamamagitan ng labor of love. Why? Kasi, yung love, joy, peace, patience, yung mga yun, wala kasing law dun eh. Diba? Marami kang creativity and pwedeng gawin kapag ikaw ay nagmamahal. Pero kapag ikaw ay sumusunod sa batas, napaka-limited nung ano mo. Sir, masamang sumunod sa batas trapiko. Gumawa ka ng ano dyan, sir. Gumawa ka ng mga anime o kwento na nag-grasp yung ganong concept, no? No? The Messiah. Yung merong isang parang gumawa ka ng merong isang tao na by law, tapos isa by grace. Yun lang, si Ishmael, tsaka si Isaac. Hindi, mo siya, ipaparable natin. Nag-isip dito eh. Dito nag-conceptualize. Yun na nga yung So, kumbaga, hindi na issue kung tuloy ba o hindi. Sige, bakit? Ano ba kasi before, may ginawa nga ako, di ba? May ginawa akong ganun, hindi pa nangyayari. Hindi ko na natuloy. Hindi ko alam kung ano eh. Lakad time? Yehawan, ang pangalan niya eh. Yehawan. Ang ano niya, yung parang tribo nila doon is by law. Okay. By law yung tribo nila. Tapos siya lang yung nakaalis doon sa kasi meron siyang sinundan. Basta meron siyang sinundan. Pero pangit pa nga yung rason niya. Bakit niya sinundan? Kasi makangaso siya. Okay. May mga tribo-tribo pa yun. Pinangalanan ko kung ano-ano eh. Creative yung Okay. Sige, next. Number 7. So, ibig sabihin, hindi na tayo napipilitan dito. Narnia, di ba? Kasi nag-yield na Narnia. Nag-yield na tayo sa Holy Spirit eh. So next is 7 to 12. Okay. Ito, last part na to. Sobrang okay na yung ginagawa nyo eh. Sino ang pumigil sa inyong sumunod sa katotohanan? Okay. Sigurado akong hindi ang Diyos yun. Oo. Siya kasi ang tumawag sa inyo para lumapit sa Kanya. May kasabihan nga,
konting yeast lang ang kailangan Konting lebadura. para umalsa ang buong masa ng harina. Naniniwala pa rin akong parehas ang pananaw natin sa bagay na to. Okay. Kasi pareho tayong nagtitiwala sa Panginoon at siguradong paparusahan ng Diyos ang nanggugulo sa isip ninyo, kahit sino pa siya. Mga kapatid, kung totoong pinipreach ko pa rin na kailangan ang pagtutuli, bakit pa rin nila ako pinapahirapan? Kung pinipreach ko ngayon, hindi na dapat sila naiinsulto sa mensahe tungkol sa pagkamatay ni Christ sa krus. 12. Sa mga nanggugulo sa inyo, bakit hanggang pagtuli lang? Putulin na nila lahat. Yun yung point nun eh. Ito Sabi kapunin? Kakapunin na? Mamaya i-explain ko yung ano niyan. Kasi, ito yung sasabi sa inyo na tama naman yung simula ng Galatians. Okay, by faith naman sila. Kaya nga sabi sa 3, di ba, sino ang gumayuma o kumulam sa inyo? Di ba? Simula kayo sa faith. So, kasi maayos. So, possible pala na isang Christian, okay naman simula Kaso nga lang, may mga wrong influence, wrong circle of people, wrong doctrine, kahit sabihin natin na hindi, tama rin naman Siguro, sir, ang isa sa mga pressing issue dito, church management. Church management. Pwede? Pwede. Tsaka ano din, yung how much of Christ yun nasa isang tao. Kasi kapag merong sense of awareness ang isang tao sa majesty and holiness ni Christ, magkakaroon tayo ng overcoming sa sin sa mga maling mindset So kumbaga, si Christ magiging all sa lahat ng area ng buhay mo. Sa Pilipino, meron tayong kasabihan. Dito maganda yung kasabihan nila pero sa atin meron Yung isang, ng kamatis? Ano tawag doon? Isang bulok na kamatis pag sinama mo sa isang tiklis na mga... tiklis pala tawag doon. Isang tiklis na kamatis, pag sinama mo na isang bulok na kamatis, bubulok lahat. So, ganun. Bad company corrupts good. So, may nanggugulo sa kanila talaga. Meron. Sa mga isip nila. Yes, siguro, ang anak natin, siguro, sinasabi nila magpatuloy kayo kasi kami. Ano ba yung full armor ng Holy Spirit? Ano ba yung sword? Spirit. Sword of the Spirit. So, ibig sabihin, ang pag-yield natin na magawa'y tama is according sa Spirit, which is love, joy, peace, patience. So, because against those things, walang law. Ngayon, ano yung shield? Shield of faith. Faith. Diba? Tama ba? So, diba, faith. Shield so, ano yung sabihin? Righteousness ba natin? O yung faith natin? Iniisip ko Jesus na Kasi hindi ko na itatanong yung iba. Quiz. Hindi, parang kabisado ko naman. Helmet of salvation. Tama ba? Ano lang kayo, sumabay kayo. Bakit nasa ulo? It's because para maalala natin na yung salvation ay hindi natin by works, kung hindi yung awareness and knowing na si Jesus. Hindi ka magulo. Tama. Si Jesus, si God. Yun yung assurance mo. Na there's one true God and Jesus Christ. Ba? Na sinend niya. John 17:3. Breastplate of righteousness. Helmet of salvation. Breastplate. Nasa buhay Belt na natin. Of truth. Nasa puso. Belt of truth. Ibig sabihin, hindi tayo nagde-depart sa truth. Kasi kapag wala yung truth, yun yung di ba pag belt, yun yung nagbibigkis. Kasi pag wala kang truth, mahuhubuan ka. So, ma-expose ka. Tawag doon, naked truth. Okay. So, kumbaga, yun yung point. Pero tingnan mo yung shield, faith. So, by faith. Kaya minsan na-entertain natin yung mga false doctrine because hindi solid yung ating faith. Oo. Isa sa mga theory ko. Hindi ka solid sa faith mo. Hindi paano nga yung hindi ka solid na enough na si Christ Actually, nakakalungkot pero theory ko yun. Na parang, totoo bang naging Christian kaya siya? Bakit siya pumatol sa unbeliever at nawala ng tuluyan? Di ba? Parang yun yung theory ko hindi ba ganun kalalim? Yan yung sinasabi yun yung na iniisip ko a little leaven. Di ba nung sa Thursday, di ba yung sabi ko na parang base sa obserbasyon ko di ba? Pag na-in love,
Yun nga yun. Kasi ang nangyari doon sa Israelites, di ba, doon sa Psalm 78, imbis na sila yung makahawa doon sa Canaan, sila yung sumamba sa mga Diyos-Diyos. Di ba Ephesians doon kinuwento yung expression of love ni Jesus, ay ni God sa church. Tapos sa Revelations, sin ng Ephesians, you have forgotten your first love. Ayan. So, ibig sabihin, yung affection or desire ng tao pag hindi kay Christ, idolatry. Nawala, no? Tama na may simula. Ayan. So, possible yun. Pero anong sabi dito ni Paul? May kumpiyansa ako sa inyo, sa Diyos, na hindi kayo magkakaroon ng ibang kaisipan. So, kumbaga, in-encourage niya. Naliligalig pa lang ito mga to. Oo, yun. So, nga lang nagtuturo, yun ang problema. Pero ito sabi, kayo naman, mga nagtuturo. So, syempre, kulang na sumpain, di ba? Okay. So, sabi dito, total, parang pinagyayabang o pinagmamalaki nyo at ini-impose nyo na dapat magpatuli. Galingan nyo pa. Putulin nyo na lahat. Kasi, di ba yung mga eunuch? Di ba? Yung kinakastrate o kinakapon. So, parang talagang fit sila na mag-serve. Pero ano sabi ni sa law? Total by law kayo, di ba? Ano sabi? Lahatin nyo. Hindi pwedeng pumasok sa assembly ng Diyos yung mga castrated. Kaya sabi niya dito, the offense of the cross says, I could wish that those who trouble you would even cut themselves off. Para umalis na rin kayo sa grupo namin. Parang yun yung hidden meaning. Kasi sa law din, bawal pumasok sa tawag dito, assembly ni God yung mga castrated. Grabe, no? Eunuch, bawal, ano? Bawal. Nasa karwahe lang tuloy. Ngayon, isipin mo kung by law. Yung eunuch na Ethiopian eunuch hindi na save. Kung by law. Limited, no? Di ba? Pero, dahil by grace, pansinin mo, kaya nakarating ng Ethiopia yung gospel. Bakit? Kasi, nakareceive ng grace yung Ethiopian eunuch. So, ngayon mamili ka. Kung paano mo gusto ma-save by law, kailangan mo sundin yung 613 na batas. Ano lang to common sense. By law, 613 na batas. Kailangan mo sundin perpetually hanggang ikaw ay bawian ng buhay. Which is, doon pala sa sinabi ko na, hirap ka na. Kasi yung i-memorize pa nga lang 613 yung 613 na yun, hindi lang naman don't Meron ding do. Nasunod mo nga yung don't, hindi mo naman nagawa lahat ng do. Ala ka din, panis ka din. So, hindi ka talaga magiging righteous sa pamamagitan ng... Mahirap pagpuntusan. Oo. Or yung isa, by faith, ni-receive mo yung righteousness ni Christ. Ano ba, sir, ang pwedeng natin gawin para maiwasan? Ano yung opinion mo dito? Para maiwasan mong malihis kahit na tama ang simula mo. Tama yung simula mo? Is to be humble. Yung, alam mo yung beatitude, that you will always remain poor in spirit, always mourning sa sin, di man sa sin mo, kundi sa sin din ng ibang tao. You will always be meek, humble. Diba? You will always be, tawag dito, lowly, always be merciful. Yung mga yun. Tsaka lagi ka mag-assess ng sarili mo. If you are still on the faith, check mo yung sarili mo. Teka, yung confidence ko ba ay dahil nakagawa ko na mabuti o si Christ pa din? Oo. I-assess mo pa rin. Kasi minsan, sumasablay o kaya lumalagpas tayo. Nagiging self-righteous tayo. Assess mo pa rin. Ang tinitignan ko pa rin ba, righteousness ko, yung righteousness ni Christ. Ba't gumagawa pa ako na mabuti? Mahal ko si Christ. Period. Mahal ko ita. Oo, tingnan yung pansin niya tuwing nagpe-pray kayo. Hindi mo matitigilan ka. Parang buwabait ka bigla. Diba? Nainis ka lang maghapon. Yung inis mo na gusto mong lapirutin yung mukha naman. Pag nagpipray ka parang wala no? Parang napapalitan ng awa Tapos ma-realize mo din na mali ginawa mo. Habang nagpipray ka. Di ba? Kasi nakakapag, doon yung time na nakapag-assess ka.
Saka inaano ng Diyos na pag nakapikit ka, nag-iisip ka, ganyan. Pansin mo, pag nasa loob ka ng banyo, wala kang kasama, tas wala kang cellphone, di ba nababasa mo pati ingredients ng shampoo, lahat ng mahawakan mo sabon. Nung araw, ganun. Hindi kasi, mas nakakapag-reflect saka iba daw ang talino at saka mga wisdom daw ng mga matatanda nung araw. Totoo naman. Kasi wala daw yan. So na-develop yung skill nila. Saka mahilig sila yung mga nagmumuni-muni, di ba? Na-develop yung skill nila sa intrapersonal. Inner peace. Kung pupanda. Okay. So yun lang ang point. Mili lang tayo. Righteousness natin, yung sarili natin pagsunod na 100% o yung righteousness natin si Christ. Pag si Christ, ang passage is faith. Tapos yung work natin ay by love. Hindi para ipagmalaki na masunurin ako. Hindi. Kung di lang ako kinawaan ng Diyos, di rin naman ako ligtas. Balik tayo sa by faith. By faith naman kasi talaga. By faith talaga. Kasi kahit kay Abraham pa naman, by faith lang. Even from the beginning. Huwag kayong umasa sa ritual. Yes. Huwag kayong umasa sa kung ano yan. Kaya ang tanong, si Abraham ba tinanggap ba yung promise ni God by law or by faith? It's by faith. And it is accounted to him as righteousness. Ano ba yung sorry. Sige, ano ba yung equivalent ng pagtutuli sa ngayon? Ng pagtutuli sa ngayon? Parang ano yung equivalent niya kasi 'di ba before parang magpatuloy muna kayo bago kayo ganito. Ngayon naman, ang panahon ngayon. Magsuot muna kayo ng ng membership form. Magpabaptize muna kayo para official. Though hindi ko sinasabi na ang baptism is mali. Pero kumbaga para siyang kasal. Prerequisite. Hindi siya prerequisite sa salvation. Pati paano yung mga muna kayo, mag-retreat muna kayo obligado. It helps you clear your mind. Pero hindi lahat ng pumasok dun eh. Yeah. No? Hindi mo ma-ensure eh. Yeah. Whether ganun man o hindi, kay Christ at kay Christ ka lang dapat muna umenter kasi Jesus is the way. Pero pro ka dun sa ganung mga event. Ganyan lang magpa-retreat tayo. Sometimes okay din. Sometimes okay din. Para ma-declutter yung kaisipan natin sa mga things of this world at ma-focus ulit tayo. Ano ba talaga yung mahalaga? Hindi naman ako totally against ka, no? Minsan okay din yun. Once a year, na ma-clear yung mind ma-remind tayo. Si Peter nga sinasabi na patuloy ko kayong i-remind sa mga bagay na alam nyo naman na. Diba? Hanggang buhay ako. So, sometimes yung camp... Bakam tayo. Dito na nag-planning. Anyway, yun lang yung point ko. Pero yung camp na lang, mga... Hindi social camp eh. Tsaka hindi do hard things na mga... Paano magagawin isang bagay na madali? Naging baliktad. Hindi na may ganun. Okay. So, yun lang. Hindi, yung camp na yun, more on talagang turo and then may activities talaga. Pwede yun. Yes. Lalo na sa mga Ako siguro more on hindi seminar type pwede. Pero sa akin, kunwari camp, bago, siguro more on maunawa ang maigi. Hindi siya academic type. Hindi, ang camp na gusto ko hindi academic type. Kundi, ka na. Ang gusto ko is engaging type. Engaging. Yung paunawa mo at ma-persuade mo yung tao na, yun ang mahalaga sa akin. So kahit hindi masyadong maraming... Ano yun? Parang may mga activities na related at dun ituturo yung sa pagkakaunawa na yun. For example, gusto mo ipakita yung sabihin nating priorities, yung may inilagay na malaking marbles sa isang jar, tas nilagyan ng medyo maliliit na holen, tas bandang dulo nilagyan ng buhangin, tas nung dulo nilagyan ng tubig. Kasi tinatanong niya, nilagyan mo ng sandamukal na malalaking bola yung loob. Is it full? Sabi nila, yes. Kung dagdagan ko pa ng mga holen, is it full? Yes. Dagdagan ko pa ng sand. Is it full? Yes. Alagyan ko pa ng tubig. Nagkasya lahat siya na. So, ano nire-represent ng bawat isa na yan? Yung, yung malalaki. Yan daw yung family mo. So, parang ganun. I-relate mo, kung may activity man, i-relate mo na talagang kapag tinuro mo yung principle sa Bible, pasok agad. Iniisip ako Hindi ito nag-conceptualize Iniisip ako. Pwede tayong mag-reenact ng
Pilgrim's Progress. Pwede Tapos din. may character tayo. Pwede din. Pwede, depende. Kumbaga, mayroon silang parang pupuntahan talagang Celestial City. Tapos kunyari, ako si Lo, di ba? Pwede na may ganon. Pero kumbaga, ganda nun. Pero kumbaga, wag naman ma-over na para bang ang kinarir mo na yung paggawa ng ganong character when in fact, it is just a supplement dun sa pinakamahalaga. Yung kumbaga, yung sinabi din ni Tozer, itong libro na to, para lang siyang signage patungo doon sa dapat mong puntahan. At pag nakarating ka na sa patutunguhan mo, wala nang halaga itong libro na to. So, yun lang yung point. Para maibalik ulit tayo sa zeal at saka doon sa yung fervent love natin sa Diyos. Yan. Ayun lang ang aking Si Bin nakaisip ng idea, kukopyahin niya. Okay. Yan lang. Yun lang guys, at maraming salamat sa pagsama sa amin. Goodbye, God.